Juan Caidic who's making his first finals appearance. So, samantalang ito naman si Coach Jong. Ito yung quarter scoring natin. Yung third quarter, ang laking bagay. Diyan, yung San Miguel, bumatak ng husto dyan sa third quarter niyan, San Miguel. Importante dito, no? Yung first 2 minutes, hindi sila pumayag na malayuan sila. And even to cut the lead. Tama yung panimula na yun ni Jun Limpot. They've cut down the lead to 7. At yung nasabi natin kanina, ito naman si Danny Ildefonso, nagpapahinga yun. Nagpapahinga. Danny Seagal playing inside. Etong si Olsen Racela, nagpapahinga pa rin. So, ang daming nakareserbang bala nitong si Coach Jong Yuchiko. Isang tanong, Coach. Napapansin ko rito yung bola. Nagiging maamo sa San Miguel Beer. Ang ganda ng spacing nila. Yes. Yun ba, dahil sa championship na rin na poise na, alam mo, hindi na tataranta eh. Tatayo lang sila sa isang posisyon. Yung bola malalaglag almost sa harap ng mga players nila. Tama yun. Maganda spacing, maganda sila pumosisyon. At the same time, yung timing nila, maganda rin. Wala silang wini-waste na mga energies, ano? A learning experience para sa Barangay Ginebra. At dito, talagang sa match-up, nakikita mo yung lupit, yung lalim ng bench ng San Miguel Beer, yung experience nila. Kaya kung titignan mo sa match-up, kumbaga sa boxing, tail of the tape, Llamado, San Miguel Beer. Aminin natin, Llamado ho yung San Miguel Beer dito sa seryeng ito. Pero something that hindi mo mabibilang, intangible dito, yung tapang ng barangay. Yun, yung puso, no? Hindi mo mabibilang yun. Hindi mo mailalagay sa stats yun. That time, Dorian Peña making a mistake, turning the ball over, which is rare, ano, para dito sa San Miguel team. At pinababayaan muna ni Coach Jong Yuchiko itong 5 nasa loob. At alam mo, talagang luxury dito kay Coach Jong Yuchiko. Nakakabala-balasa siya ng mga tao niya. Almost traveled. Oh. Ang pasa, napakahina. At wala nang bababa sa depensa. Mukhang si Jun Limpot is tired. He has practically played this entire ball game. And Mark Agiwa, nagkamali siya doon. Yan sabi natin, learning experience. Dito niya natututunan what a championship game is all about. His match up against Seagull. Wala siyang magagawa habang tinitignan natin ang highlight na ito. Brought to you by PLDT Text 135. If you can say it, text it for free activation call 171. Against Danny Seagull, wala siyang choice. Pero foul in. Ang problema, bibigyan niya si Seagull ng N1 play. Ito yung kinatatakutan kanina ng Barangay Ginebra, yung makalayo ang San Miguel. Meron na silang, naging 12-point lead na ngayon para sa San Miguel. Now, etong crowd natin dito, which will usually support itong Barangay Ginebra, maghihintay pa ng pagkakataon before they can get back into cheering their team. Kailangan nila ng spark. Yes. Walang nag-i-ignite nung buhay. Walang nagsisindi ng apoy dito sa Barangay Ginebra. And time is down to 9:55. San Miguel Beer with the biggest lead of the ball game at 73-61. Mahirap mabaon sa kahit na anong championship ng 2-0. Ayun, field goal. Field goal sa atin, of course, brought to you by QuickTide, the all-in-one glue technology by Loctite. Umangat ng husto para dito sa San Miguel, 50% against 33%. Yung sinasabi natin kanina, gumanda pa yung shot selection ng San Miguel dito, kaya yung kanilang percentages, gumanda rin. At ito, pinasok si Baldavid. Talking about yung spark na sinasabi mo. Hinahanap natin yung spark. At least Baldavid, hindi yan gun shy. No? At saka magkikreate ng situation yan. Limpot. Wala na talaga yung opensa kay Jun Limpot. Pagod na rin si Jun Limpot. And palagi ko, yun ang isang problema niya, Coach Yeng. At meron tayong isang napansin din dito. No? Ito si Berhel Meneses, who can also create and get situations out of the isolation. Nasa bench ngayon. Kanina pa, actually, matagal na. Oy, Kagiwa against sa triple team. Hindi pwede, broy. Hindi mo pwede subukan yan. Yan ang sinasabi natin dito. Malalarong mama. No? Yung, dito mo makikita kung sino yung tawag natin sa kalye, larong mama. At natututo si Mark ngayon kung ano yung larong mama. Yes. Pero kung tutuusin, marami nang natutunan. Ito si Mark Kagiwa. Ayan pa. Binawi naman niya. Ayan pa. Anong sabi mo, Kamo? Oo, marami na siyang natutunan dito. No? Sinasabi lang natin, he will make mistakes because he's really very aggressive. No? Pero ang importante ron, yung kumpiyansa niya at intensity niya, nandyan parate. Yun ang hindi mo maaalis dito. Sa isang batang-batang Mark Agiwa who's taken the PBA by storm. Turnover. Baldavid. Yan ang sinasabi nating spark. Baldavid. Binigay kay Calpito. 4 straight points. Yun ang sinasabi mong spark at unting nagigising ang mga fans po ng Barangay Ginebra na akala ko'y nakatulog na rito. Alam mo yung sinasabi natin kanina tungkol kay Banjo Calpito. Pagka masama ang opensa nitong si Jun Limpot,
Ayan ang nagte-take over muna. Panandalian. Nako, wala. Shot, Baldavid na naman. Kanina miss-miss Nako. ang rebound pero naagaw ni Dorian Peña. Masyado marami turnover dito sa Barangay Ginebra. Siegel out. Ito na naman. Yung sinasabi natin, no, yung spacing na yun. Yes, at saka Nadadampot nila yung bola. ang dami nilang second chance points dito. Yung mga, ayun, nakalibre na naman. And that's a big one. On the second possession, I think third possession pa nga yung basket na yun ni Nick Velasco. Another no fear slam. Face your fears. Live your dreams. Bigat nun, ha, Coaching? Oo, yung rebounding ng Barangay Ginebra also encountering some problems here. Baldavid creating. Baldavid short. And again, Dorian Peña. Ang laking bagay nito, eh. Pilay pa yan, ha? Oh, may tapal pang malaki sa paa yan. Ano ba sa paa yan? Naku, nakakatakot ito pagka naging healthy pa to 100%. Siegel is open. Oh. Ang challenge. Ang sama ng rotation na iwan si Baldavid sa ibabaw. At sabay niyan, another PLDT, IDD long distance shot. Sabay ng timeout. Ang laki ng problema ng Barangay Ginebra. Dr. Trusted Alaksan, number 1 sa sakit ng katawan, doble bisa, doble galing. Dito, hindi sakit ng katawan, sakit ng ulo. Para sa Barangay Ginebra, iniwan na sila ng opensa nila. Yung depensa nila, nabubutasan pa ng San Miguel Beer. Taken a 13-point lead, the biggest in the ball game. Ayan, nabanggit natin si Berhel Meneses. Ginamit na ni Coach Alan si Berhel ngayon. Pero yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. No mercy para dito sa San Miguel Beer. Oo, let's see if they'll set up si Berhel. Kasi si John Limpot kanina, nakita natin ilang attempts, hindi umuubra. Kailangan umatake sila sa basket. Parang walang gustong pumunta dyan sa basket, oh. Baldavid will take a 3-point shot. Wala. Rebound na naman. One shot at a time sa fourth quarter. And this half, ang second half, has been all San Miguel Beer. Tumindi yung depensa ng San Miguel. Bigla naman nawala ang depensa ng Barangay Ginebra dito. Ildefonso blocked by Jun Limpot. And to highlight yung point na aming pinagdidiinan, sa pagtatapos sa second quarter, 2 turnovers lang ang Barangay Ginebra. Third quarter, meron silang 11. Tignan muna natin itong si Nick Velasco. Ang ganda nito, yung rotation kanina of a steal. Ito pang panonoorin nyo is a slam jam. And that was a no fear slam. Face your fears, live your dreams. At dyan po ang ating no fear slam brought to you nonetheless by no other than Nick Velasco. Mintes, itong si Daniel Defonso. Pero i-emphasize uli natin kasama Chino, na in a finals situation or in a championship series, defense will always be the most important thing. Dito naman para sa Barangay Ginebra, nawala ang depensa nila dito sa third quarter. Patuloy dito sa fourth quarter. Ang San Miguel, 80 points na. Sila nasa 65 pa lang. Naghigpit naman ang depensa ng San Miguel dito. Kaya alam mo, hindi natin pwedeng i-overemphasize ang depensa dito sa ganitong mga situation. Yun ang sinasabi natin, no? Walang maximum tolerance sa championship. Wala. Championship, basta depensa, usapan dyan. Berhel Meneses gun shy in this ball game. Lago pulls the trigger, wala. Ito ang masakit sa Barangay Ginebra pag naiwan sila nung open court game nila. Wala silang half-court set na pwede nilang maipagmalaki, Coaching. Tama ka ron. Tsaka na-challenge, pati yung ball rotation nila, na-challenge. Ildefonso almost traveled. Yes, he did. Maganda yung Alex Crisano defense. Ang problema, nung nakapick up siya ng 4 fouls, doon, nag-araro itong si Daniel Ildefonso so far with 29 points in the ball game. Grabe itong si Daniel Defonso, tsaka itong si Danny Siegel, yung kombinasyon nila. Yun ang deadly combination dito. Kanina, tinitignan natin yung Siegel-Ildefonso combination. Now, they've accounted for 55 big points total, between themselves. Ildefonso at saka si Siegel. Parang brings back to mind yung game kanina ng Sacramento at saka LA Lakers. Si Shaquille O'Neal and Kobe Bryant combining for more than 70 points of the total output ng LA Lakers. Ordinaryo naman sa Lakers yung ganun Oo. Nako, yan pa rebound. Yan pa, rebound. Patay sila. Wala rin ang rebounding ng Barangay Ginebra dito sa quarter na to. Tsaka yung kanina, yung third quarter.
Mabigat itong kinakaharap ni Coach Alan Kaidik again. Napakahirap mabaon ng 2-0 sa isang serye. At yung ibang mga fans, napapansin natin, Coach, nagsisimula na magsigalaw. Wag muna. Kaya nga, Maaga pa. baka magulat kayo. Alam niyo itong Barangay Ginebra, marami ng inotor to ng mga Magic. Samantala, tignan naman natin ang ating CMG Swipe of the Game. Of course, brought to you by CMG of Australia. Plan ahead, get ahead. At yan ang agaw ni Otsan Rosella on the driving Paltabit. Ito si Berhel naman ang sinusubukan ni Coach Alan. Kung meron, wala pa rin. Yung sinasabi natin ng first game, nawala si Mark Caguioa. Dito sa game na to, si Vergel Meneses naman ang nawawala. Oo. Ako. Sa game number 3, sana magkasabay silang dalawa. Dapat. Na hindi mawawala. Na magpakita. Magpakita. Importante yon na magkasabay-sabay ang magandang laro. Naku, wala talaga magawa na. Dito talagang natatabunan po ang koponan ng Barangay Ginebra o ang Barangay Ginebra natatabunan sa score ng 84-65. Time is running out. At ito po, second half scoring ni Ildefonso alone ha. 19 points compared to the 20 of Barangay Ginebra. So si Ildefonso lang halos ang nagiging one-man wrecking crew para dito po sa San Miguel Beer. Sinugal kasi ni Coach Alan yan eh. Talagang hindi double team dito kay Danny Ildefonso. Yun ang nangyari, no? Sinunog sila ni Danny. Sinunog sila ni Danny Ildefonso without the double team. Ayun. Ildefonso short. Pero meron pang foul on the release ni Crisano. Ito, coaching, napakahirap. You've been to a championship. Alam mo kung gaano kahirap. Mabaon ng 2-0. Best of 7 ito. Anong number 1 assignment ni Coach Alan Kaidik? Though this game is not yet over, meron pang 4 minutes na lalalabi. Pero sa itsura ng Barangay Ginebra sa loob, nakayuko na sila. Malamang kailangan nilang tignan na yung next game, game 3. Ang next game dito, no? How do you stop Danny Ildefonso and Danny Siegel? Of course, bigla na naman puputok si Olsen Rosella pag na-stop mo naman yung dalawang yan. Ano? So, malaking problema para kay Alan Kaidik. But basically, it's a defensive problem dito para kay Alan Kaidik. Yan po ang ating pagsilip sa game na ito. Para mas masayang PBA, sabayan ng lutong Algi Show. Ang saya ng kain nyo. Ayan na, kinakain na ng San Miguel Beer itong Barangay Ginebra, but not wanting to give up itong Barangay Ginebra. Alan Kaidik sent in Jun Limpot for a last-ditch effort. Titignan niya kung hanggang saan. Mahirap matalo ng bugbog ka sa isang game. At saka sa isang series, ano? Dahil yung iyong moral talagang babagsak pagka masyado malaki. Ito, si Danny Ildefonso, second, naman to? Second possession na naman ito para sa San Miguel team. Rebounding, wala na rin. Montik makawala, umigot, the curl. But Ildefonso has done everything in this ball game. In fact, ito pong kanyang naitatalang 32 points sa ating pag-estima is a new record for Danny Ildefonso. This is a career high, 32 points for Danny I. At dito sa amin sa PBA, marami ring botohan. Nagkakabotohan dito eh. Yun ang kailangan din ng Barangay Ginebra. Pang matagalan talaga no? Kanina hanggang third quarter lumalaban sila. Pero at some point, biglang bumitaw itong Barangay Ginebra. Ito, hati ang puso nito. Di wala mo. Di wala ko saan siya. Si Boss Henry Kuwangko. Kami po ngayon, bago ang lahat, napapasalamat kami sa inyo sa panonood po ng PBA, Coach. Yes, at babatiin din natin ang dalawang kaibigan pa natin. Ito, mag-ama to, kaibigan ko to. Si Marky Santos at saka yung anak niya.
na napakabibo, si Marlo Santos. At Ayun. we'll take this opportunity to send yung condolences po ng Viva Vintage sa pagpanaw ng isang napakalapit na kaibigan, isang bahagi po ng Vintage family, si Mr. Joey Velez. So lahat po kami rito sa Viva Vintage ay nakikiramay sa pamilya ni Mr. Joey Velez who passed away the other day. Salamat sa memories na binigay mo sa amin, salamat sa mga tulong mo sa computer, at salamat sa mga payo mo. Samantala, magpapatuloy yung aksyon, ipinasok na ng San Miguel yung isang shock trooper nila, si Mike Bustre, para magkaroon ng feel for the game as if hindi pa sila, nangingailangan pa sila ng tao. No? Oo, ipe-preserve muna rin siyempre, no? Series ito, alam natin. So, ipe-preserve na ni Coach Jong Yuchiko yung mga tao niya rito. At unti-unti na rin bubunutin niya. No? Nakita natin, may mga ibang naghihintay na doon sa scorer's table. So, bubunutin na ni Coach Jong Yuchiko yung kanyang mga starters dito. Para naman sa Barangay Ginebra, nandyan pa rin yung lineup nila. No? Nandyan si Mark Caguiwa, nandyan si JJ Hildebrand, Banjo Calpito, at si Alex Casano played a wonderful ball game defensively but got into early foul trouble in the third quarter. Doon kumalas si Danny Ildefonso at inararo nga ni Danny Ildefonso for a game high 32 points so far and a new career high para kay Danny Ildefonso. Meron tayong konting trivia rito, Coach Eng. Ano ba itong nakakatakot na trivia na ito? Tignan natin. No? Only one team in PBA history has returned from a 0-2 deficit in a best-of-7 finals and won the championship. Ito ba yun? Toyota at San Miguel Beer. Ito po yung 1982 Reinforced Conference. Napakatagal na yata niya, Coach. Very first Nasa eskwela pa yata tayo nito ba? Best-of-7 format din nung araw na yun. Ano? Toyota pala yun. Ayun, Toyota. Against San Miguel Beer. Itong same team na ito. Pero, siyempre, wala na pong natitira dyan sa team na yan. Yung Toyota na yan, of course, featured a Sonny Jaworski. At ang last 2 minutes ay hatid sa inyo ng Tanboy Ram, the #1 Ram. Caguiwa, pumubukol pa rin and he ups his contribution to 19 points. Pero ang storya dito, yes, dumating nga itong si Mark Caguiwa, pero nawala naman yung dapat karelyebo niya, si Vergel Meneses. Masakit yun para sa Barangay Ginebra. Kailangan talaga medyo nagtutulungan, nagkakasabay-sabay ang pagputok ng mga ito. And remember, habang tinitignan natin 20-point lead ng San Miguel Beer, maybe more dito sa tira na to ni Olsen Racela, which fails to beat the buzzer. Ito pong at the end of this game, we will be choosing our Viva Mineral Water Best Player of the Game. Alam mo na, kandidato dito. Sino? Alam na. May kandidato kami sarili ni Coach Eng. Alam niyo naman dito, dito nga sabi ko sa inyo, nagkakabotohan dito. Magkakabotohan dito sa Best Player of the Conference. At alam niyo na kung nakanino boto ko. Nakanino? Nakiyengyaw. Wala, iba yun, iba. Iba usapan yun. Hindi, Daniel Defonso boto natin dito. Palagay ko, maybe Mark Caguiwa is a close second, pero sa impact sa game, sa contribution, at saka sa puwersa ng laro niya, I guess Daniel Defonso is showing everyone that he is the dominant player dito sa 2001 season. At papakita mo yan sa ganitong series talaga, no? Yung talagang bakbakan at pinakita ni Daniel Defonso what kind of stuff he's made of. Ito si Banjo Calpito naman who's played well in this game. Nasa foul line ngayon. Nawalan lang ng suporta. Si Jun Limpot napagod. No? Parang na-extend na ni Jun Limpot lahat ng kanyang magagawa. He did everything pero wala talagang iba yung puwersa ng San Miguel Beer. Kumbaga parang kang nadadaganan. No? Parang sa snow sa Amerika may tinatawag silang avalanche dyan. Pagka nagkaroon ng avalanche na gano'n, hindi mo malaman kung saan ka magtatago. Ganun nangyari dito sa game na ito. Babatiin ko na yung huli kong kailangan batiin, si Baby Carabeo dyan sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Mga Mothers Club din ito. Babatiin namin kaso malungkot itong mga yung taga-barangay namin dyan. Meron din kayong barangay dyan sa Vergara, Mandaluyong. Oo. At kami po bumabati sa inyo ng magandang gabi. Yung kamag-anakan ito, si Mark, ito si... Taga ron yan, di ba? Taga Mandaluyong to Sa Vergara mismo. Doon sa tabi ng bahay nyo dati, di ba? Oo, tama. Sa Misaniga. Oo. Itong si Mark Caguiwa po, tubong Vergara ito. Hindi ho totoo. Sabihin ko na sa inyo, we would like to set the record straight. Si Mark Caguiwa po ay hindi Phil-American. Pilipino yan. Pilipino po yan. Tagalogin nyo yan at sasagot sa inyo ng Tagalog yan. Ang American lang dito yung buhok. Fake pa. Hindi. Yan. Kinulayan pa yan. Ang biro nga namin sa kanya, hindi ka naman Phil-Am, fake am ka naman. Mark Caguiwa, of course, doing us all proud dyan po sa Barrio Vergara.
At kami natutuwa, yan ang unang-unang PBA player na nakita namin umusbong at alam ko tuwan-tuwa yung tatay niya, yung pamilya nilang nasa Glendale, California. Mapapanood nila yung game, although talo, nagpakita ng maganda yung kanilang kamag-anak. Yes. Ito, yung final score na lang ang hinihintay natin dito. Lago will try this one. Talagang wala, no? Matatapos na lang. Ito ang talagang kayod marino rito. And he has worked so hard in this ball game. Yan, inuulit-ulit namin. Talagang napakahirap tumapat sa isang team na punong-puno ng Arsenal. Ibang klase talaga tong San Miguel team na to. 2-0 na sila. So malaking advantage yan dito sa ating final series dito. Tignan natin. When will itong Barangay Ginebra be able to break into the winning column at saka win streak ng San Miguel ngayon? Nasa 5 na. Nasa 5 na ang win streak ng San Miguel. Ibig sabihin niya, 5 dahil ikukwentahin ho natin yung kanilang tatlong pagkakapanalo sa kanilang semifinals kontra sa Papcola. Tapos yung panalo nila ng Game 1 and this win sa Game number 2 ng ating PBA All-Filipino Cup Finals 2001. Kumustahin ko rin yung ating mga yellow ladies dyan, yung tumutulong sa akin. Ayan, tuwan-tuwa yun pagka nababanggit sila. Kaya pagkatapos ito, yung sisig, alam mo na, miss ko dyan yung sisig no? Ito yung final seconds natin. And again, ewan ko kung anong klaseng drawing board ang babalikan itong kupunan ng Ginebra. Ayun, 3 points na rin si Alex Crisano. Wala Sabi pa. niya, subukan na natin lahat. And Calpito will lay this one up. Yun yung sinasabi natin hanggang dulo. Sige, pinipilit pa rin baka score. And final score, 89-72. At diretso ho tayo kay Paulo Trillo. Kasama ang ating, isa-set up muna natin si Paulo Trillo. Again, inuulit namin ang final score, 89-72. San Miguel Beer completes its mastery in the first 2 games of the series. Lipat tayo kay Paulo Trillo with the winning coach, John Wichigo. Okay, thank you, Chino. Coach, in game number 1, sinabi nyo na mukhang pagod yung Barangay Ginebra. But here in game number 2, San Miguel again pulling through, but this time by a bigger margin. Well, they shot very well in the first half. They shot, I think, 65% in the 2 points. And I just told the team that, they're shooting 65% and we're still down 2. We're still in the game. So just keep playing. Hopefully they won't shoot well in the second half. And I think that's what happened. They just didn't shoot well in the second half. And we took advantage of that leveling off of their shooting percentage. Well, you're correct, Coach. You played big in the second half. Alam natin, you always say San Miguel's a team that relies on all its 12 players. Pero tonight, the 2 Dannies really stepped up for you. I know. I mean, in crunch time, we always rely on the 2 Dannies. And just like what Olsen said before, if a third man steps up, it's gonna be very difficult. So that's good that the 2 Dannies came to play. They know it's championship time, so they stepped up. Well, Coach, with this win number 2, you guys are a step closer to that All-Filipino crown. How does the morale feel? How does the team? How do you feel the team's pulling it together here? We're still 2-0. Remember, it takes 4 games to win. I know we're 2-0. It's nice to have a good cushion. And the game on Wednesday, on the next game, will be very crucial. If we win that game, then it looks clearer. But if they win that game, then they're just 1 game away. So the next game will be very crucial. Okay, congratulations again, Coach. Thank you very much.